Breaking alert, sunod-sunod na lindol ang yumanig kahapon noong October 5 mula sa Mindoro, Ilocos Norte hanggang Cebu. Kasabay pa ang masamang panahon na dulot ng Bagyong Paulo at ang Bagyong Halong sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Anong ibig sabihin nito para sa ating kaligtasan? Alamin natin ang detalye at malalim na ulat dito sa Pilipinas Weather Ngayon. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather Ngayon ngayong araw ng Lunes, October 6, 2025. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong support. Mga kababayan, narito na ang detalyadong ulat ng panahon. Lindol sa Occidental Mindoro. Diyanig ng magnitude 4.2 na lindol ang bayan ng Santa Cruz, Occidental Mindoro sa bandang alas 8:54 ng gabi. Linggo noong October 5. May lalim ito na 10 kilometers. Shallow focus lang ito kaya ramdam kahit di ganon kalakas. Ang epicenter nito ay malapit sa dagat o tectonic in origin. Naramdaman din ang pagyanig sa Oriental Mindoro at Batangas. Mabuting balita at walang pinsala at walang inaasahang aftershock. Ito yung mga tipong lindol na kahit hindi gaanong kalakasan, ramdam agad lalo na kung mapababaw ang pinagmulan. Mabuti lamang at walang pinsala. Pero paalaala lang, kahit maliit ang lindol, magandang maging alerto palagi lalo na sa coastal areas. Isa na namang lindol sa Davao Occidental. Ayon sa PHIVOLCS report, merong magnitude 4.5 earthquake kahapon nung alas 9 ng gabi. Offshore ng Sarangani, Davao Occidental na may lokasyon na 109 kilometers southeast ng Sarangani at may depth ito na 10 kilometers tectonic. Walang inaasahang pinsala, mga kababayan. Good news. Sa mga taga Mindanao, pansinin ninyo, sunod-sunod din ang maliliit pero ramdam na mga lindol nitong mga nakarang araw. Ibig sabihin nito, aktibo talaga ang ating fault system. Importante na laging handa ang mga pamilya sa evacuation drill at emergency plan. Mga kababayan, lindol uli sa Ilocos Norte, Corimao. Magnitude 5 earthquake na itala noong alas 9:45 ng umaga, October 5. Offshore ng Corimao, Ilocos Norte, may lalim ito na 10 kilometers tectonic, ramdam sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Region. Walang pinsala ang naitala pero inaasahan pa rin ang aftershock sa mga susunod na oras o araw. Magnitude 5, ito ay nasa medium category kaya posibleng makaramdam ng pag-uga ang mga tao lalo na sa matataas na gusali. Importante ang mensahe ng PHIVOLCS, huwag baliwalain ang aftershock. Madalas kasi hindi ang main quake kundi ang kasunod na ang nakakapinsala. Kaya ito ang ating safety reminders. Duck, cover and hold habang lumilindol. Pagkatapos ng lindol, suriin ang paligid. Huwag dumaan sa mga nasirang ekstruktura. Makinig sa opisyal na abiso. At isa pang lindol mga kababayan sa lugar naman ng Northern Cebu. Ito'y aftershock na. Bandang alas 10 ng umaga, magnitude 4.5 na lindol sa Bugo City, Northern Cebu. May lalim ito na 5 kilometers. Shallow kaya ramdam agad. Sunod-sunod ang aftershock, magnitude 4. Ang mga residente ay naaalarma na pero wala pa rin naiulat na major damage. Kung sunod-sunod ang aftershocks, nakaka-nervyos talaga. Lalo na sa Cebu na nakaranas ng malakas na lindol noong nitong mga nagdaang araw. Kaya hindi biro ang preparedness. Dapat laging may go bag at emergency plan. At para sa ating weather update, balitang panahon, ang Bagyong Paulo o Typhoon Matmo ay tuluyan ang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility. At wala na itong direktang apekto sa ating bansa. Mga kababayan, meron pang isang bagyong namataan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na merong isang international name na Halong. Magandang balita, nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility. Ang kilos nito ay patungong Japan. So hindi po ito makakaapekto ng direkta sa ating bansa sa anumang mga araw. Generally weather, kaya napakagandang balita po ngayon. Generally fair weather sa ibang bahagi ng bansa. At may localized thunderstorm pa rin sa hapon at gabi. Ito ang ating mga reminders, magdala ng payong kahit maaraw sa umaga. Habang ramdam natin ang lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa, hindi rin natin dapat kalimutan ang bagyo, lalo na sa Luzon ngayon. Typhoon Paulo ang immediately threat, lalo na sa bandang Luzon. Kababayan, ngayong araw, patunay na sabay-sabay ang kalamidad na pwedeng tumama sa ating bansa. May lindol, bagyo o ulan. Ang mahalaga,
Manatiling alerto, magtiwala sa opisyal na abiso mula sa PBOX at Pag-asa. Laging unahin ang kaligtasan ng pamilya. Mga kababayan, salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagsuporta dito sa Pilipinas Weather Ngayon. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, magliligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.